ginagamit ang Feng Shui upang matukoy ang mga magagandang lokasyon, upang maiposisyon ang bahay at ayusin ang mga silid, upang matiyak ang pagtaas ng kalidad ng buhay ng mga residente. Sa makatuwid, ang wastong pagpuposisyon ayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui ay lumilikha ng maayos na relasyon, isang mabuting estado ng kalusugan, umaakit sa mga pagkakataong umunlad at nakakatulong upang pagsamahin ang isang mabuting reputasyon. Ang harapang pintuan ng bahay, ang pangunahing pintuan, na kilala rin bilang bibig ng Qi, ay napakahalaga sa Feng Shui. Hindi alintana kung ito ang pintuan ng bahay, pintuan ng opisina, pintuan ng kumpanya at iba pa. Sa Feng Shui, ang bahay nagiging Qi at ang enerhiya, pagkain, ay pumapasok sa bahay sa pamamagitan ng front door. Kung gayon, ang mas malusog, matibay at mas balanse na pintuan ay mas kapaki-pakinabang ang enerhiya para sa mga nakatira sa bahay. Ang una nating dapat gawin ay dapat ang ating front door ay matibay. Pinakamabuti kung solid ang pintuang ito upang magbigay ng inspirasyon sa kaligtasan at proteksyon. Ang mga pintuang gawa sa kahoy ay mas mapaghangad kaysa sa mga pintuang salamin. Ang isang perpektong sitwasyon ay kung ang pangunahing pinto ay bubukas patungo sa isang maaliwalas na puwang sa loob at labas ng bahay. Ibig sabihin, dapat walang anumang nakaharang sa labas at loob. Pangalawa, mag-install ng maliit na ilaw sa pasukan ng bahay. Kung hindi maiwasang maglagay na bagay sa labas at loob ng pintuan, mag-install ng isang maliit na ilaw na bumbilya sa pasukan ng iyong bahay upang magaan ang daan para sa enerhiya na pumapasok sa bahay. Sa gayon, ang enerhiya ay maaakit sa iyong bahay sa loob. Ang kaunting puwang ay maaaring maging isang pasilyo at sa labas naman ay maaaring maging isang hardin. Ang isang chandelier na inilalagay sa pasilyo sa harap ng pangunahing pinto ay isang mahusay na activator ng Feng Shui. Ang pangatlo, panatilihing malinis ang labas at loob ang espasyo sa tabi ng front door at pagsamahin ang 5 elemento. Dapat laging mapanatili ang panlabas at ang panloob na espasyo sa tabi ng pangunahing pinto na malinis at maayos. Pagsamahin muli ang enerhiya ng 5 elemento, ang tubig, apoy, metal, earth at kahoy, para sumagisag sa isang universo ng kapaki-pakinabang na enerhiya. Ang tubig ay nagdadala ng daloy ng kayamanan. Nagdadala ang apoy ng tagumpay at pagkilala. Ang metal ay nagdadala ng proteksyon at lakas. Ang earth ay nagdadala ng swerte para sa katatagan. Habang ang wood, paglago at pagpapalawak. Gamitin ang iyong pagkamalikhain upang makabuo ng 5 mga elemento na malapit sa pintuan. Ang pang-apat, isaaktibo ang mga tagapag-alaga sa pamamagitan ng pagtali sa kanila ng isang pulang laso o sa pamamagitan ng paglalagay ng isang pulang carpet sa pagitan nila. Ang pagkakaroon ng enerhiya na nabuo ng metal bilang mga tagapag-alaga ng langit tulad ng Qilin o Few Dogs, ang pag-flank sa pangunahing pintuan ay nag-aalok ng isang malakas na proteksyon laban sa nakakagambalang mga enerhiya. Ang panglima, ang pagbukas ng pintuan dapat laging patungo sa loob at hindi papalabas. Ang mga pintuan sa harapan ay kailangan palaging ang bukas ay patungo sa interior, hindi patungo sa palabas, upang ang swerte ay papasok palagi sa bahay at hindi kailanman aalis. Ang panuntunang ito naman ay hindi nalalapat sa likod ng pintuan ng bahay. Pang-anim, huwag maglagay ng labis na furniture sa pasilyo. Mas maganda kung ang ilalagay ay mga swerteng simbolo na malapit sa pangunahing pintuan. Halimbawa,
ang isang estatwa na kumakatawan sa isang kabayo na inilalagay sa pasilyo ng pasukan ay lumilika ng isang napakagandang enerhiya ng yang. Pumili ng isang estatwa na walang agresibong tindig. Alam ng mga tagahanga ng martial arts na ang posisyon ng kabayo ay nangangahulugang tumayo ng tuwid at hindi nababagabag. Ang imahe ng isang kabayo ay makakatulong sa iyo ng angkla ng iyong bahay ng maayos at mapapahusay ang swerte at walang masamang enerhiya na makakapasok sa bahay. Bukod dito, ang kabayo ay nag-aalok na katanyagan at pagkilala sa pamilya. Pang-7, dapat manatili sa labas ang alpombra o doormat. Huwag din isusulat ang pangalan dito. Pang-8, ang pangunahing pintuan ay hindi dapat nakaharap sa mas mataas na lupa. Ang mga pangunahing pintuan ay hindi dapat mailagay na nakaharap sa mataas na lupa. Kung ang lupa ay sobrang hindi pantay na sa likod ng bahay, ang antas ay mas mababa kaysa sa harap. Ang sitwasyon ay labis na hindi kanais-nais. Sa kasong ito, kailangan mong baguhin ang direksyon ng pintuan o kung hindi ito posible, maghang ng isang malaking sapat na salamin na maaaring sumasalamin sa taas sa harap nito. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay hindi kapaki-pakinabang at kailangan itong maitama sa lalong madaling panahon. Pang-9, huwag ilagay malapit ang mga bangko sa harap ng pintuan o metal na mga bagay dahil maaari nilang hadlangan ang pagpasok ng mga energies na itinuturing na mabuti para sa kapayapaan at pagkakaisa ng bahay. At ang panghuli, ang pang-10, maglagay ng mga bulaklak malapit sa pangunahing pinto. Upang maakit ang mga positibong vibes, ipinapahiwatig na maglagay ng mga bulaklak malapit sa pangunahing pintuan. Ang isang palayok na may bulaklak na mga rosas o furs sa pasukan ng bahay ay matitiyak na ang mga positibong enerhiya ay pumapasok sa iyong tahanan. Shoutout po kay Jonelyn si Kuya Morales. At sa gusto pong magpa-shoutout, comment lang po kayo sa baba. Thank you for watching. Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y nililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. So pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, gaganda ang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa isa shop, mundo'y magiging makulay. Mundo'y magiging makulay.